Mga kapatid, mainit na balita, nagkaengkwentro pala no sa himpapawid ang China at saka Australia mga tol. No, naku po. Ano kaya ang nangyari at nagsalita rito tungkol dito mga tol sa pangyayaring to ang ating bansang Pilipinas. Yan ang ating bibigyan ng reaction video ngayon. At mamaya-maya pag-usapan natin kasi ang Amerika ay muling may kinumpirma mga tol. Na tiyak ay magpapaiyak sa mga pro-China dito sa Pilipinas. No? Yan ang ating mga tatalakayin ngayon at syempre bilang Pilipino mga tol, samahan ninyo ko kung ikaw ay isang Pilipinong may pakialam sa ating soberanya mga tol. Pwede ka rin magbigay ng komentaryo mo sa ibaba. No? Samahan ninyo ako mga tol. Huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Nagpahayag ng pagkabahala ang Pilipinas sa nangyaring engkwentro sa himpapawid sa pagitan ng Chinese Air Force plane at Australian Air Force aircraft sa South China Sea. So may nangyaring engkwentro no sa pagitan ng China at saka ng Australia aircraft mga tol. Sa isang pahayag, binigyang diin ng Department of Foreign Affairs na kailangang irespeto ng lahat ng Ayun lang. bansa ang kalayaan sa paglalayag maging ang pagpapalipad sa international sea lines. Ayun lang. Pag-usapang respeto mga tol, hindi natin maaasahan ng China dyan. Yun ang problema. Sabi rito ng Department of Foreign Affairs, all countries, lahat ng bansa are expected to respect freedom of navigation over flight and the above international sea lines, mga tol. Pagdating sa respeto, hindi natin maaasahan ng China dyan. Kasi nga, ang pakiwari nila, mga tol, sila nagmamay-ari ng lahat. Diba? Kaya kahit dumaan ka sa international lines, sa international airspace, no, kahit dumaan ka mga kapatid sa high seas, 'di ba? Wala para sa kanila mga tol, intruder ka, kailangan kanilang harangin mga tol. Kaya ganun lang nangyayari, nagkakaroon ng mga kaguluhan. Samantalang kapag sila pumapasok sa teritoryo ng iba, akala mo talaga mga siga 'Di ba? Kaya nagkakaroon ng mga ganitong kaguluhan. Nauna nang itinanggi ng Australia ang mga paratang ng China na sinadyang lumabag ang isang Australian Air Force plane sa himpapawid ng China at nagbanta sa pambansang seguridad nito. Biruin mo, no, paulit-ulit nilang ginagawa yan sa Japan, sa South Korea. Diba? Minsan lumilipad yung mga eroplano nila mga tol sa airspace ng Japan nang walang pahintulot. Wala man lang pasabi. Tapos ngayon, ganito sila magrereklamo, ganito sila magsasalita ng mga paratang nila. Ang hirap nilang paniwalaan kasi sa mga ganito mga bagay dahil gawain nila to Sa halip, binatikos ng Australia ang kilos ng isang Chinese Navy fighter jet na nagpakawala ng flares malapit sa kanilang sasakyang panghimpapawid. Isa pa, gawain din nila yan mga tol. Hindi nila iniisip yung kaligtasan ng iba. No, ang iniisip lang nila mga tol kapag sila medyo naaargabyado, nagrereklamo sila na nalalagay daw sa alanganin ang kaligtasan ng kanilang mga crew. Diba? Ganyan din ginagawa nila sa Pilipinas Pero ito, gawain nila yan. Mapapakawala ng flares, haharang sa eroplano. The PLA-AF aircraft release flares in close proximity to the RAAF PA-8 aircraft. This was an unsafe and unprofessional maneuver that posed at risk to the aircraft and personnel. Gawain ng China talaga yan. No, kaya hindi tayo magugulat mga tol, isang araw bilang may sisiklab na gera. No, ang wala tayong ibang sisisihin kundi itong bansang komunistang to. Na tinawag nilang mali at lubhang mapanganib. 'Di ba? Talagang mangyayari yung mga ganitong kaguluhan mga tol kapag merong isang abnoy. Kapag merong isang bansang abnoy, mangyayari talaga yung mga ganitong klaseng kaguluhan mga tol. Gawain nila yun na-witness na natin yan ng maraming ulit. Ginawa nila yan dito sa Pilipinas mga tol. 'Di ba sa ibabaw ng Bajo de Masinloc, ang touring nila doon, airspace nila kahit napakalayo na sa bansa nila yon. Tapos nasa loob ng ating nasa loob ng ating exclusive economic zone. Biruin mo, magpapalipad tayo ng eroplano, mga surveillance aircraft mga tol, di ba? Magpapalipad sila ng jet fighter nila tapos haharang sa atin, magpapakawala ng flare.
So ngayon, eto mga tol, ang DFA ay nananawagan ng respeto pero malabo yan mga tol pagdating dito sa China. Napakalabo ng bagay na yan. Respeto, wala sila nun. Hindi nag-e-exist sa kanila ang respect. Di ba? So eto, next balita natin mga kapatid, mula pa rin to mula sa UNTV. Yan, eto ang balitang to, pangakong pakikipag-alyansa sa US, sa Pilipinas, muling kinumpirma ni Secretary of State Rubio. Kung naaalala ninyo mga tol, merong isang pro-China na nagsasabing sa Trump 2, malamang baka iwan na tayo ni Trump. 'Di ba? So ngayon mga kapatid, eto, no, may pangakong pakikipag-alyansa ulit ang US sa Pilipinas at yan ay muling kinumpirma ni Secretary of State Rubio. Panoorin natin to mga kapatid. Nako, malamang iiyak na naman ang mga pro-China rito sa Pilipinas. Kumpirma ni Secretary of State Marco Rubio ang pangako ng Estados Unidos sa alyansa nito sa Pilipinas at ang sigasig nito sa pagpapalakas ng mas matibay at pangmatagalang relasyon sa bansa. Ito, Secretary of State to. Hindi to basta-basta kung sino-sino lang mga tol. Secretary of State to ni Trump administration. No? Yung mga nagsasabing baka iwan na tayo ng Amerika o kaya baka pabayaan na lang tayo mga tol. Matibay pa rin at namamalagi daw ang tinatawag na ironclad. No, dahil nga meron tayong Mutual Defense Treaty at tulad nga nung sinasabi natin ng mga nakaraan, napakahalagang strategic location ng ating bansa para maprotektahan din ng Amerika yung kanilang interest. Isa ito sa mga pinag-usapan sa kanilang pagpupulong ni Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa isinagawang Munich Security Conference kahapon, February 14. At kahit nga sa pagpupulong ni Trump at saka ng Prime Minister ng Japan na pag-uusapan nila West Philippine Sea Napag-usapan din ng dalawang opisyal ang patuloy na bilateral cooperation sa pagtugon sa mga mapanirang aksyon ng China sa South China Sea. And as usual mga tol, sakit pa rin ang ulo ang China. Sila pa rin ang main topic mga kapatid. No? Sila pa rin naman kasi talaga ang punot dulo ng kaguluhan at pwedeng pagsimulan ng gera. No? Dahil yung mga gawain nilang hindi makatwiran, yung mga gawain nilang ang katwiran nila'y bulok na pangaangkin lamang. Di ba? Maging ang pagpapalawak ng ugnayang pang-ekonomiya sa infrastruktura, mahalagang mineral, information technology at energy, kabilang ang pakikipagtulungan sa civil nuclear cooperation. Kaya nga ngayong darating na eleksyon mga kapatid, hindi tayo magpo-promote ng kahit na sino mga kandidato mga tol. Nasa sa inyo na yan, sa dami-dami ba naman ng balitang na napanood na natin Diba? Alam nyo na kung ano yung pangunahing red flag. Alam nyo na yon, kapag ka namimigay ng ayuda, pera ng taong bayan, tapos kinakaltasan yung mga budget ng iba, wag na yan. Kapag ka, mga kapatid, walang say sa mga pang-aapi ng China, no? Kapag ka nakikita nyo pro-China o kaya kakampi ng mga pro-China, wag na rin yan. Walang may tutulong yan sa ating bansang Pilipinas mga tol. So etong mga balitang napapanood natin, ito yung mga kumbaga warning sa atin o kaya kumbaga mga aral na kailangan nating damputin at panghawakan. Na ito yung magbibigay sa atin ng tamang landas para hindi tayo maligaw sa pagpili kung sino yung inyong susuportahan at iuupo ninyo mga tol sa mga posisyon. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo sa mga balitang to na ating napanood hanggang sa muli? Ako nga pala si Shobaldi. Peace out.